Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay sa ating pong Lands of the Bible series. Mga kapatid, wini-welcome ko po kayong lahat sa oras na ito sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong series. At kayo po ay welcome sa ating pong Day 408. Mga kapatid, ay napakatagal na rin na tayo ay nagbabahagi ng mga lupain ng Biblia. At tayo po ay pupunta ngayon sa panibago namang lugar na binanggit sa banal na kasulatan at tayo po ay magtuturo muli sa gitnang bahagi ng bansang Israel. So bago po tayo magpasimula, kayo po ay wini-welcome ko sa pangalan ng ating Panginoon at tayo po ay sumandaling manalangin. Manaming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli kami, nagkapasalamat sa lahat ng iyong mabubuting kaloob sa amin, pagpapala, pagmamahal, pag-ibig, at na aming tinatamasa ay salamat po Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Patnubayan mo po kami sa aming pong pagsasama-sama na ito sa pakikinig ng iyong Lands of the Bible series. Na nawa makatulong ito magkaroon ng karagdagang kaalaman at karunungan sa amin upang magamit namin sa pagtuturo ng iyong banal na salita at pangangaral ng salita ng kaligtasan. Salamat sa oras na ito at gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, welcome at tayo tutungo na sa ating materyales. At dalawin natin ang isa na namang lugar na binanggit sa gitnang bahagi ng Israel, mga kaibigan at mga kapatid. No? Welcome kayo sa ating Lands of the Bible series. So mga kapatid, tayo tutungo sa lugar ni John the Baptist, no, sa kanyang kuwebang tinirhan, no, dito sa gitnang bahagi ng Israel. So dito ay merong natagpuan dito sa tinatawag na Cave of the John the Baptist, at ito ay merong nakitang mosaic floor, reservoir, baptizing pool, well, water system, mosaic floors, and meron din itong bagong ginawang Church of Pope John Paul II. So mga kapatid, hindi ito usually binanggit kung saan talagang specific na lugar ito na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Israel. Alam natin na si John the Baptist ay nagsimulang nangaral sa Ilang, 'di ba? Katulad ng ating binahagi no nakaraang linggo, no? Diyan ang galing, diyan nagsimula si John the Baptist, no? Sa Ilang ng Judea, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung lolobin ng Panginoon yung tinatawag na En-Kerem, kung saan yun ang hometown ng kanyang mga magulang na si Elizabeth at saka ni Zechariah, at yun ang birthplace ni John the Baptist. So maraming mga lugar na pinuntahan itong si John the Baptist nung nabubuhay pa, at usually ang Ilang o ang Judean desert o wilderness ang kanyang unang station na kanyang pinanggalingan nung siya ay nangaral tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So tingnan natin ang ilan sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga kuweba na pinuntahan ni John the Baptist at kanyang ginawang tirahan pansamantala, no? Ang tanong na ito ay nasaan ang yungib ni Juan Bautista, no? Yan ang isang katanungan. Kung hindi man kilala bilang Suba Cave sa ating panahon ngayon, ito ay matatagpuan malapit sa isang ubasan sa loob ng maigsing distansya ng En-Kerem, no? So yan ang pupuntahan natin mamaya sa aking mga nakunang larawan nung ako'y nagpunta sa Israel noong 2018, no? So marami akong mga nakuwang larawan diyan. Ipapakita ko sa inyo yung mga lugar, mga palibot ng lugar na ito na tinatawag na En-Karem o En-Kerem. Ang maliit na bayan o nayon na matagal nang itinuturing na lugar ng kapanganakan at tahanan ni John the Baptist at ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang. Ito ay malapit sa Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. Ano? Ang Cave of John the Baptist, na kilala rin bilang Suba Cave, ay matatagpuan sa pag-aari ng Kibbutz Tuba, isang Israeli communal farm malapit sa Jerusalem. So ito ay malapit sa En-Kerem na siyang birthplace ni John the Baptist. Sa mga dalisdis ng mga burol at sa mga wadis o yung mga springs sa tabi ng Kibbutz Tuba, mga 2.5 miles mula sa En-Kerem, ang bayan ni John the Baptist. Isang malaking balon na may 28 baitang patungo sa isang pool sa ilalim ng lupa. Isang angkop na lugar na inukit sa dingding, isang hugis itlog na bato na may hugis ng paa.
ang mga inukit sa dingding na nagsasaad ng mga kwento ni John the Baptist, no? Inuukit ng mga Israelita sa panahong bakal, sa panahon ng 800 BC at 500 BC. Ang kuweba ay orihinal na ginamit bilang pasilidad sa paggawa ng luwad para sa palayok, mga putik na ginagawang palayok. Nawala ito sa paggamit noong ikadalawang siglo ng BCE at natabunan ito ng lupa. Natuklasan ito ni na Simon Gibson at James Tabor ng University of North Carolina sa Charlotte ang kuweba noong 1999 nung sila ay naghukay. Naniniwala ang ilang scholars na ginamit ni John the Baptist ang kuweba upang magsagawa ng mga bautismo, ng pagsisisi o ng paglilinis. Gayunpaman ang iba tulad ni L. Michael White, isang archaeologist at biblical na historian, ay maingat sa mga natuklasan niya at naniniwala siya na ang lugar na ito ay nilikha ng mga Kristiyanong peregrino sa pagitan ng ika-4 at ika-6 o ika-7 siglo AD o Anno Domini, no? Pagkatapos ng lumang panahon. Ang kuweba na ito ay humigit kumulang na 2.5 air miles o 4 na kilometro mula sa Enkerem. Sabihin na nating 24 feet ang haba. Ang tradisyonal na lugar kung saan pinanganak si John the Baptist. Hindi siya lumaki dito, hindi siya nagministeryo, bagamat siya ay dinala ng Panginoon sa ilang ng Judea upang doon siya turuan ng Panginoon at kasiyahan ng banal na espiritu. Ito ay humigit kumulang na 1 milya mula sa Saint John in the Wilderness, na isa ng monasteryo sa panahon natin ngayon, na itinayo sa ibabaw ng isa pang kuweba na siyang lugar ng isang kapilya noong panahon ng mga crusades noong ika-12 siglo, no? Nasaan ang yungib ni John the Baptist? Ito ay isang muling katanungan na sa aklat noong 2004, tinalakay ni Gibson ang mga natuklasan niya mula sa kuweba na ito at underground reservoir sa Suba, no? Cave, 15 miles sa kanluran ng Jerusalem, na nakatuon sa paghahanap na nakita nito ang partikular na mabigat na paggamit ng unang bahagi ng panahon ng mga Romano. Noong panahon nila John the Baptist at ang ating Panginoong Kristo, ay ito ang kanilang mga lupang lalakaran. Ano? Si John the Baptist ba ay nakatira sa isang yungib? Ay ginagalang ng mga sinaunang Kristiyano ang lugar na ito at ang mga monghe ng Byzantine ay nagtayo ng isang monasteryo dito at isang simbahan sa paligid ng kuweba. Si John the Baptist na nakatira sa yungib ni Elias, ni Prophet Elijah ay may autoridad ng propeta. Ay pumunta rito na nangangaral sa espiritu ni Elias, no? Siya ang Elias sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Nasaan ang libingan ni John the Baptist? Alam natin na si John the Baptist ay pinugutan ng ulo ayon sa utos ni Herod Antipas na anak ni Herod the Great, no? Dahil doon sa kahilingan ng kanyang anak-anakan na humiling ng isang kahilingan dahil si Herod Antipas ay nasiyahan sa sayaw ng anak ni nung kanyang kinakasama na asawa ng kanyang kapatid na si Philip, no? Na siyang namumuno doon sa parte ng norte, no? Ng Caesarea Philippi, no? Doon sa bandang itaas, no? Malapit sa pagitan ng Syria at ng Lebanon, no? Sa panahon natin ngayon, ito yung Golan Heights na panahon natin ngayon. So, alam natin na si John the Baptist ay pinugutan ng ulo ayon sa kahilingan ng kanyang ina na si Herodias, kung hindi ako nagkakamali, no? At nung tanungin ni Herodias ang kanyang nung tanungin ng anak ni Herodias kung ano ang kanyang sasabihin kay Herod Antipas tungkol sa kanyang gustong makamtan na regalo o kahilingan, ay sinabi niya na hilingin mo ang ulo ni John the Baptist, sapagkat nung nabubuhay pa si John the Baptist ay palagi niyang pinapangaralan at kinukundina ang maling pagsasama ni Herodias at saka ni Herod Antipas dahil inagaw ni Herod Antipas si Herodias mula kay Philip na tetrarch, no? Na asawa ni Philip itong si Herodias. Kaya kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid at sinasabi nga ni John the Baptist na
sila ay nagkakasala, no, sa mata ng Panginoong Diyos sa kanilang mga ginawang karumihan sa paningin ng Diyos, no? So, ayon sa kasaysayan, ang libingan ni John the Baptist ay matapos siyang pugutan ng ulo ayon sa utas ni Herodes, ay siya ay dinala, no, dito sa Nabi Yahya Mosque sa Sebastia. Ito ay sakop ng Samaria, no? So ang natukoy na lugar ng libingan ay matatagpuan sa gitna ng kasalukuyang Sebastia, na ibig sabihin ng Sebastia ay ito'y Samaria, no? Yan ang lumang pangalan ng Samaria. Ito ay sa Samaria ang luma, ngunit nung panahon na winasak ng mga Romano ang um, ang templo sa Jerusalem, at nung gumawa ng aklat itong si Flavius Josephus, na siyang Jewish historian, na nasurvive yung kanyang mga aklat, yung Jewish Antiquities na kasaysayan ng mga Hudyo, at ganoon din ang Jewish-Roman War ay binanggit niya do sa kanyang mga aklat na iyan ang tungkol sa Sebastia. Hindi niya ginamit ang salitang Samaria kung hindi ginamit niya ang pangalang Sebastia na tumutukoy sa Samaria, no? Ang lugar ay naglalaman din ng mga guho ng isang Byzantine na simbahan mula sa ikalamang siglo, na sinasabing tinayo sa ibabaw ng tradisyonal na lugar ng pagpugot ng ulo kay John the Baptist. Ito ngang Church of the Head o Niset El Ras, no, kung tawagin. Narito ang isang muling katanungan na sinasabi, nasaan ang ilang ni John the Baptist o ang tinatawag na lambak ng Jordan o yung Jordan Valley. Ito ang nakikita nyo sa larawan sa bandang kanan. Yan ay yung kulay pula. Yan ang tinatawag na Jordan River. Ano? Yung parting yan. Ito ay Dead Sea. Ito makikita ninyo na siyang daluyan, no, ng tubig na mula sa north ng Sea of Galilee. Kasi ang tubig na dumadaloy dito, itong Jordan River, ang katanungan ng maraming mga tao ay saan daw nanggagaling ang tubig na ito na dinadaluyan ng Jordan River. Ito ay ayon sa paniniwala ng mga Hudyo, ang tubig na nanggagaling dito ay nandoon sa Mount Hermon, no? Yung sa pinakadulo na na hangganan ng northern territory ng Israel, nasa pagitan ng Lebanon at ng Syria, no, nasa gitna ang Israel. So yung Mount Hermon ang pinakadulo ng norte na teritoryo ng Israel sa north. So doon nanggagaling ang tubig na ito na bukal, na sumisibol at lumalabas ang tubig patungo dito sa Caesarea Philippi, no? Nung kami nagpunta sa Caesarea Philippi ay kung tawagin niya ngayon ay Banayas na sa wikang Arabic, ay meron akong nakita doon na running water na galing dito nga sa Mount Hermon, no? Ay spring na dumadaloy ang tubig, at ito ay patungo sa Jordan River, no? Kaya ang talata ngayon ay naglalarawan sa ministeryo ni John the Baptist sa ilang ng Judea, no? Yan ang binanggit. Isang rehiyon na sumasaklaw sa lambak sa Jordan Valley, sa hilaga at kanluran ng dagat na patay, itong ang Dead Sea. Patungo sa ilat sa timog, sa south, no? Patungo sa Red Sea ng ilat, no? Mahaba yan. Ang kanyang mensahe ay mahusay na tinanggap ng mga Hudyo sa Judea, at maraming tao mula sa buong Judea ang tumanggap sa kanyang bautismo ng pagsisisi, no? Pagbabalik loob sa Diyos. Noong August 16, 2004, inihayag ni Gibson ang kanyang pagtuklas ng isang kuweba na tinukoy niya sa ministeryo ni John the Baptist. Ang kanyang anunsyo ay ginawa sa isang press conference at paglilibot sa lugar ng mga 2 linggo bago ang paglabas ng kanyang libro. So, 2 linggo siyang nag-ikot dito sa mga lugar na natagpuan niya. At pagkatapos niya ay dinokumentaryo niya, gumawa siya ng isang aklat patungkol dito sa kanyang natuklasan. Ang kuweba na ito ay 7 miles o 11 kilometers sa kanluran ng Jerusalem, sa bakuran ng Kibbutz Chuba, at 2.5 miles o 4 kilometers mula sa En Kerem, ang tradisyon na lugar ng kapanganakan ni John the Baptist. Ang kuweba ay talagang isang inukit na bato na struktura sa ilalim ng lupa, na may isang pahalang na hiwa na pasukan at ang hakbang patungo sa sahig. Ang isang angkop na lugar na ito ay inukit sa kanang dingding sa kahabaan ng mga hakbang, at sa ibaba ay mayroong isang malaking hugas itlog na bato na may impresyon na kanan paa sa itaas, na nauugnay sa isa pang nichikat sa side wall.
Mula sa base ng mga hakbang na ito sa isang base ay isang graba na daanan ang humahantong sa isang reservoir o pinanggagalingan ng tubig na hiwa sa sahig sa dulong bahagi ng kuweba. Pinutol sa plaster na ito na nakahanay sa kuweba ang mga eskematiko na relief na naglalarawan sa isang lalaking may hawak na tungkod at nakasuot ng damit na balat ng hayop. Ito ay si John the Baptist, no? Isang muka, walang katawan ng ulo at isang krus. Malaking dami ng Byzantine at Romanong palayok ang natagpuan dito sa itaas ng sahig ng istruktura, no? Marami nakuha. Si Gibson na namumuno sa Jerusalem Archaeological Field Unit noong panahong iyan ay isang pribadong grupo ng mga pananaliksik, mga archaeologist na nakilala ang lugar nito noong 1999 at hinukay ito sa susunod na 3 taon. Iminungkahi niya ang foot impression na bato at ang kasamang niche ay, yung niche ay, ang ibig sabihin po yan mga kapatid, yan yung mga lugar kung saan makikita yung mga, mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan o sabihin na nating inukit ng mga anyo ng tao doon sa bundok ng bato. Ginawa nilang niche kung tawagin, no? Parang parang estatwa ng mga tao o ng mga Diyos-Diyosan doon na nakaukit doon sa bato mismo, sa bundok ng bato. Tinawag nilang niche, no? Ay ginagamit sa isang ritual na pagkapahid ng tubig o langis. So ang water reservoir na ito na sa dulong dulo ay nagsisilbing immersion pool. So doon binabautismohan ng mga Hudyong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, no? Ang mga palayok na matatagpuan sa loob ng istruktura ay maaaring ginamit bilang bahagi ng mga gawaing ritual noong maaga at huling panahon ng mga Romano. Ang mga monghe ng Byzantine ay malamang na inukit ang mga relief sa dingding sa yungib. Ayon kay Gibson, inilarawan ng mga relief na Byzantine si John the Baptist na nakasuot ng balat ng hayop na siya naman binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Marcos, no? At ang kanyang walang kamatayang yung kanyang walang katawang ulo dahil sa pinugutan ng ulo ayon sa utos ni Herod Antipas, no, na binanggit din sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Marcos. Ang ipinapalagay na koneksyon ng mga ritual sa tubig at ang mga kalapitan ng lugar ng kapanganakan ni John the Baptist ay inuugnay din nito kay John sa opinyon ng excavator. Sinabi ni Gibson na dumating si John sa ilog ng Jordan na may ganap na konsepto ng bautismo at naniniwala siya dito na nabuo ni John ang kanyang mga pananaw. So ang pagduklasin ng isang lugar na naugnay kay John the Baptist ay magiging isang napakahalaga at kapanabik-nabik na archaeological na paghahanap, no? Ngunit ang paunang impormasyon na ipinadala mula sa iba't ibang mga press conference sa lugar ay hindi nag-aalok ng makabuluhang impormasyon na nag-uugnay sa lugar na ito sa karakter sa Biblia. Ang aktual na lokasyon ng lugar ng kapanganakan ni John the Baptist sa burol ng Judea, ayon sa pagkabanggit ni Dr. Lucas sa kanyang Ebanghelyo 1:39, ay hindi alam kung saan talaga eksakto yung lugar na yon. Tradisyon lamang ang Enkerem, no? Ah, hindi nila sinasabing ito na talaga yung mismong lugar ng birthplace ni John the Baptist at ganun din ang hometown ni Elizabeth at saka ni Zacharias na kanyang mga magulang. Ang mga kasulatan ay malinaw, ang salita ng Diyos, ang aklat ng mga Hudyo, hindi ginugol ni Juan ang kanyang mga taon ng pagbubuo sa kabundukan ng Judea, ngunit sa disyerto niya ginugol ang kanyang panahon, no? Binanggit ni Dr. Lucas sa kanyang Ebanghelyo 1, talatang 80, no? Literal na mga disyerto, no? Judean desert or wilderness. Ang Biblia ay hindi nag-aalok ng indikasyon ng pagbuo ni John ng kanyang mga konsepto na sa maburol na bansa malapit sa bahay, Sa katunayan, pamilyar na ito sa mga Hudyo sa unang siglo sa ideya ng bautismo bilang ritual na paglulubog sa isang inukit na bato sa ilalim ng lupa na tinatawag na mikveh, no? Yan ang tawag ng mga Hudyo sa lugar ng bautismo, yung tinatawag na cleansing site ng mga Hudyo, Ito ay isang pang-araw-araw na gawaing pangreliyon na sila naguhugas, naglilinis upang sila ay kalugdan ng Diyos. Ipinapakita lamang ni John the Baptist ang isang spiritual na kahulugan sa pamilyar ng konseptong ito sa relihon ng mga Hudyo. Bagamat ipinapahiwatig ng kanyang pangalan na binabautismo niya ang mga tao na ginawa niya,
Ang buhay ni John the Baptist sa lupa ay higit pa sa pagbabautismo. Higit pa. Ang adultong buhay ni John the Baptist ay nailarawan sa magitan ng debosyon at pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang kaharian na bilang tagapaglatag ng dadaanan ng ating Panginoong Jesucristo o ng Mesiyas, no? Ang tinig ni Juan ay nag-iisang tinig sa ilang, no? John 1:23. Nang ipahayag niya ang pagdating ng Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, sa mga taong lubhang nangangailangan ng tagapagligtas. Siya ang pasimula ng makabagong panahong ebanghelista habang walang kahihiyang ibinabahagi niya ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay isang lalaking puno ng pananampalataya at isang huwaran sa atin na gustong ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Siya ang binanggit na kauna-unahang propeta pagkatapos ng 400 taon na walang mensahe ang Diyos sa tao, sa mga Israelita, no? 400 years of silence. Walang propeta, walang mensahe mula sa Diyos, walang sinabi kung anong darating, walang sinabi kung anong mangyayari, wala. Walang mensahe na galing sa Diyos. Kaya bigla na lang itong lumitaw si John the Baptist sa ilang at nagsimulang nangaral. At ito nga ay hinuhula ng mga propeta sa lumang tipan na darating ang isang mangangaral na ang tawag sa kanya, siya ay the voice of the wilderness o the voice of the desert, coming from the desert. Ang tinig mula sa ilang, yan ay si John the Baptist. Karamihan sa lahat, ang mga Hudyo man at mga Kristiyano ay nakarinig, o mga Hudyo na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, at ganun din yung mga Hudyong hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay nakarinig tungkol sa pangangaral ni John the Baptist. Isa siya sa pinakamahalaga at kilalang tao sa panahon na iyon, no? Na panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Habang si John the Baptist ay kilala bilang ang Bautista o ang nagabautismo. Sa katunayan, siya ang unang propeta na tinawag ng Diyos mula kay Malakias, mga 400 taon na ang nakakalipas. Ang pagdating ni Juan ay hinihula sa nakalipas na mahigit na 700 taon ng isa pang propeta, no? Sa katauhan ni Isayas. Isang tinig ng isang tumatawag sa disyerto ay inihanda mo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin mo sa ilang ang isang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas, bawat bundok at ang burol ay mabababa. Sinalita, no? Winikaya ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat 40:3-5. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pangunahing plano ng Diyos sa pagkilos habang pinili ng Diyos si Juan upang maging kanyang espesyal na ambasador upang ipahayag ang kanyang sariling pagdating, di ba? So, si Juan ay hindi lamang isang propeta, kundi siya ay pingsang buo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat si Mary at saka si Elizabeth na kanyang pinsan ay magkamag-anak. So, ang ating Panginoong Hesukristo ay magkamag-anak, no? At saka si John the Baptist. Ang kapanganakan ni John ay himala, no? Sapagkat ang kanyang ina ay baog at may katandaan na rin, no? Kaya siya ay pinanganak katulad ni Propeta Samuel na kanyang ina ay isa ring baog, no? At ganun din si Isaac na asawa ni Abraham, na si Sarah ay isa ring baog, no? Kaya ang Diyos ay pinili niya ang mga taong ito doon sa kawalan, no? Doon sa imposible na naging posible dahil yan ang kalooban ng Diyos. Siya ay sinilang na matandang magulang na hindi na kailanman makakapag-anak, no? Lucas 1:7. Pinahayag ng anghel na si Gabriel kay Zacarias, isang saserdoteng Levita na kanyang ama, na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki. Balitang hindi makapaniwalang natanggap ni Zacarias, kaya yan ang dahilan kung bakit siya nawalan ng tinig o ng boses, dahil winika ng anghel sa kanya, kapag ipinanganak na ang iyong anak ay babalik na ang iyong boses o yung pananalita o yung tinig, you know? At sinabi ni Gabriel tungkol kay John the Baptist, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon. Siya ay mapupuspos ng banal na espiritu bago pa man siya ipanganak, no? Ibabalik niya ang marami sa mga tao ng Israel sa Panginoon nilang Diyos, at magpapatuloy siya sa harap ng Panginoon sa espiritu at kapangyarihan ni Elias
upang ihanda ang mga taong inihanda para sa Panginoon, di ba? Talatang 15 hanggang 17. Tapat sa salita ng Panginoon, ang asawa ni Zacarias na si Elizabeth ay nagsilang kay Juan sa seremonya ng pagtutuli, no? Ay sinabi ni Zacarias tungkol sa kanyang anak, "Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapatuloy ka sa harapan ng Panginoon upang ihanda ang daan para sa kanya." 'Di ba? Napakaganda. Talagang si John the Baptist ay talagang inilaan ng Diyos na maging isang propeta. Si Juan ay kamag-anak ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang kanilang mga ina ay, mga magkamag-anak ayon sa tinala ni, Lucas sa kanyang ebanghelyo 1:36. Sa katunayan nang sabihin ng anghel na si Gabriel kay Maria na isisilang niya si Jesus, sinabi rin niya sa kanya ang tungkol kay John. Nang kargahin ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan ay binisita niya si Elizabeth na kanyang pinsan at si Juan ay lumukso sa sinapupunan ng kanyang ina sa tuwa sa tunog ng tinig ni Maria, 'di ba? Binanggit sa Lucas 1:39 hanggang 45, 'di ba? Nakita niyo mga nandun pa lang sila sa bahay bata ng kanilang mga ina ay ano na, meron ng mga movement ano. Noong nasa hustong gulang na si John ay namuhay ng masungit sa bulubunduking lugar ng Judea 'no, sa pagitan ng lungsod ng Jerusalem at ng Dead Sea. Napuntahan ko 'yan, 'no? Talagang from Jerusalem to Dead Sea, yung gitna niyan 'no, yun ang lugar kung saan nanirahan si John the Baptist 'no. Nakasuot siya ng mga damit na gawa sa buhok ng kamelyo na may sunturong balat sa kanyang baywang, ang karaniwang kasuotan ng isang propeta 'no. Yan ang kasuotan ni Prophet Elijah 'no. Ang kanyang pagkain ay simple lamang, mga balang at pulot-pukyutan na ganyan din ang mga pagkain ni Prophet Elijah 'no. Walang pagkakaiba kay Prophet Elijah. Si John ay namuhay ng isang simpleng buhay habang nakatuon siya sa gawaing kaharian na itinakda sa kanya ng Diyos. Ang ministeryo ni John the Baptist ay lumago sa katanyagan, gaya ng isinalaysay sa Ebanghelyo ni Mateo 3:5 hanggang 6, na ang mga tao ay magsisiparoon sa kanya mula sa Jerusalem at sa buong Judea at sa buong rehiyon ng Jordan. Nang ipahayag ang kanilang mga kasalanan, sila ay binautismo niya sa Ilog Jordan. Ang pagkababautismo kay Juan ay ang pag-amin sa iyong kasalanan at pagsisisi dito, na siyempre isang magandang paraan para maging handa sa pagdating ng tagapagligtas na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagsisisi na nauugnay sa bautismo ni Juan ay nagpapanatili din sa mga mapangmatuwid sa sarili mula sa pananalita na tinatawag silang anak ng mga ulupong, 'no? Itong mga taong mga Hudyong hindi naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at binabalaan sila na huwag umasa sa kanilang angkan ng mga Hudyo para sa kaligtasan. Hindi makapagliligtas ang kanilang lahi, 'no? Ang makapagliligtas ay yoong tanggapin ang anyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, 'no? Na magsisi ng kasalanan na nagbubunga ayon sa pagsisisi, 'no? Mateo 3:7 hanggang 10. Ang mga tao noong panahong iyon ay hindi nakikipag-usap sa mga pinuno, relihiyoso man o iba pa, sa ganitong paraan dahil sa takot na maparusahan. Ngunit dahil sa pananampalataya ni John, siya ay naging walang takot sa harap ng mga oposisyon, sa mga saserdote, sa mga sa mga Levita, sa mga miyembro ng Sanhedrin, hindi siya natatakot. Maging sa hari 'no, si Herod Antipas, maging sa mga Herodians hindi siya natatakot 'no. Talagang, um, ginagabayan siya ng Diyos. Ang pangkalahatang opinyon ni John the Baptist ay siya ay isang propeta ng Diyos ayon sa itinala ni Mateo sa kanyang ebanghelyo 14:5, at maraming tao ang maaaring mag-isip na siya ang Mesiyas 'no, 'yun ang pagkakilala sa kanya, 'no. Kaya tinanong siya ng mga ano, ng mga Pariseo, sabi sa kanya, "Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Mesiyas na darating?" Sabi niya. "Ikaw ba ay isa sa mga propetang darating?" 'No. Ang dami, "Ikaw ba si Elijah?" Ang daming tinatanong sa kanya, eh. Hindi ito ang kanyang layunin dahil meron siyang malinaw na pangitain para sa kung ano ang ipagagawa sa kanya ng Diyos Ama. Sa Ebanghelyo ni Juan 3:28, ang sinabi ni Juan ito, sabi niya, "Kayo mismo ang makapagpapatotoo sa sinasabi ko," sabi niya. "Hindi ako ang Kristo," sabi niya, "ngunit sinugo ako
ng una sa kanya, no? Sabi niya gano'n. Binabalaan ni Juan ang kanyang mga alagad na ang kanilang nakita at narinig mula sa kanya ay pasimula pa lamang ng mga himala na darating sa anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Juan ay isang sugo lamang na ipinadala ng Diyos upang ipahayag ang katotohanan sa daigdig. Ang kanyang mensahe ay simple at direkta, no? Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na, no? Mateo 3:2. Alam na niya na kapag nagpakita na si Jesus sa eksena na iyan doon sa pagbabautismo niya sa ilog ng Jordan, ang gawain ni Juan ay matatapos na. Kusang loob niyang ibinigay ang pansin kay Jesus na nagsasabing siya ay dapat na maging mas dakila, ako ay dapat na maging mas mababa, no? 1:3:30. 'Di ba? Napakagandang ma mapagpakumbabang pananalita bilang pagtanggap sa kanyang tungkulin, 'di ba? So marahil ay wala nang higit pang halimbawa ng kababaang loob kaysa sa nakikita nating kapwa sa ating Panginoong Kristo at ganoon din kay Juan sa Mateo 3:13-15. Dumating si Jesus mula sa Galilea upang bautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Tamang yung nakikilala ni Juan na walang kasalanan ang ating Panginoong Kristo upang kanyang bautismuhan bilang anak ng Diyos ay hindi nangangailangan ng bautismo ng pagsisisi at ng tiyak na hindi siya karapat-dapat na bautismuhan ng sarili niyang tagapagligtas. Ngunit sinagot ni Jesus ang alalahanin ni Juan sa magitan ng paghiling ng bautismo. Ang wika niya, upang matupad ang lahat ng katuwiran, ang wika ng Panginoon kay Juan. Ibig sabihin na ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan kung saan sa huli ay ihahandog niya ang kanyang sarili. Sa gayon ay tiniyak ang lahat ng katuwiran para sa kanila. No? Binanggit ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. No? 1 Corinthians 5:21. Sa pagpapakumbaba, sa humility, si Juan ay sumunod at pumayag na bautismuhan ang ating Panginoong Kristo. Matthew 3:13-15. Nang umahon ng ating Panginoong Kristo mula sa tubig, ay nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati at bumaba sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang aking anak na aking minamahal, sa kanya ako ay lubos na nalulugod. Di ba? Talatang 16-17. Na maglaon ay pinakulong ni Haring Herodes Antipas si Juan Bautista at napangasawa ni Herodes ang isang dating asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Matapang na nagsasalita si Juan laban sa kasalanang ito na labis na hindi nagustuhan ni Herodias, ang bagong asawa ni Herodes, di ba? Habang si Juan ay nasa bilangguan, narinig niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa ni Jesus. Sa tila isang sandali ng pagdududa, pinadala ni Juan ang kanyang mga disipulo kay Jesus upang itanong kung siya na nga ba ang Mesiyas, no? Tumugon si Jesus sa pagsasabi sa mga lalaki na sabihin kay Juan ang kanilang mga nakita at narinig. Ang mga propesiya ay natutupad. Hindi kailanman sinaway ni Jesus si Juan. Sa halip, nagbigay siya ng katibayan na siya ang ipinangakong tagapagligtas, no? Na binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa karamihan ng mga tao tungkol kay Juan at sinasabing siya ang ipiniropesiya na mensahero na darating bago ang Mesiyas, no? Mateo 11:10 at ganoon din sa Ebanghelyo ni Lucas at ganoon din sa Ebanghelyo sa sulat ni Malakias 3:1. Sinabi rin ng ating Panginoong Kristo na katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae, walang bumangon na dakila kay Juan Bautista. Datapwat sino mang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Si John the Baptist ang pinakadakilang propeta, higit kay Moses, higit kay Elijah, no? Yan ang pagkabanggit ng ating Panginoong Kristo. Higit siya sa lahat ng mga propeta sapagkat siya ay nagbigay ng pangangaral bago dumating ang Mesiyas ang ating Panginoon. Siya ang naglatag ng pulang karpet, no? Upang daanan ng ating Panginoong Kristo, no? Kaya siya binansagan ng Panginoon na dakila sa lahat, no? So ang ministeryo ni Juan Bautista ay ang ganun din ang kanyang buhay ay biglang nagwakas sa kamay ni Haring Herodes Antipas. Excuse me. Sa isang gawa ng hindi masasabi na pagiganti, si Herodias ay nagbalak na kasama ng kanyang anak na babae na ipapatay at ipapugot ang ulo ni Juan sa bilangguan.
Ang anak na babae ni Herodes ay sumayaw para kay Herodes at sa kanyang mga panauhin sa hapunan ng isang gabing iyon. At labis na ikinatuwa ni Herodes sa sinabi sa kanya, hingin mo sa akin ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo ito. Binanggit sa Ebanghelyo ni Marcos 6:22. Ang batang babae na ito ay sumangguni sa kanyang ina bago siya sumagot na gusto niya ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan, no? Talatang 25. Natakot si Herodes Antipas kay Juan dahil nakilala siya bilang isang matuwid na at banal na tao, no? Talatang 20. At gayon din ang kasuklam-suklam na patayin ang isang propeta, ngunit nangako siyang ibibigay na sa sumasayaw na babae ang anumang hilingin nito dahil wala na siyang choice kasi sinabi niya kung ang hilingin. Wala na siyang choice kung hindi gawin kung ano ang inihiling ng anak ni Herodias. Dahil si Juan ay nasa bilangguan na, isang simpleng bagay na pinadala ang berdugo upang pugutan ng ulo si Juan doon sa bilangguan na eksaktong nangyari naman. Ayon sa pagkabanggit ni Marcos sa kanyang ebanghelyo, 6:27 hanggang 28. Ito ay isang malungkot at kawalang galang na wakas sa buhay ng isang taong tapat, isang taong pinili ng Diyos upang mangaral ng salita ng Diyos, salita ng Mesiyas na dadaanan ng ating Panginoon Kristo. Mayroong ilang mga aral na matututunan natin mula sa buhay ni Juan Bautista. Isang aral ay ang buong pusong paniniwala sa ating Panginoong Kristo ay posible, no? Kahit na anong mangyari ay sa kanya tayo pupunta at wala ng iba. Alam ni Juan na darating ang Mesiyas sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. Pinaniniwalaan niya ito ng buong puso at ginugol niya ang kanyang mga araw sa paghahanda ng daan para sa pagdating ng ating Panginoon. Mateo 11:10. Ngunit ang daan na iyon ay hindi madaling ihanda. Araw-araw ay naharap siya sa mga pagdududa na nagdududa na hindi katulad ng kanyang sigasig ng kasipagan niya para sa darating na Mesiyas. At sa ilalim ng mahihirap na pagtatanong ng mga Pariseo, ibinahagi ni Juan ang kanyang paniniwala. Wika niya, ako ay nagbabautismo sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ay nakatayo ang isang hindi ninyo nakikilala. Kalasin, sabi niya ganoon. Juan 1:26-27. Si Juan ay naniwala kay Kristo at ang kanyang dakilang pananampalataya ay nagpanatiling matatag sa kanyang landas hanggang sa oras na masasabi niya nang makita niyang papalapit si Jesus. Tignan mo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? John chapter 1 verse 29. Bilang mga anak ng Diyos, lahat tayo maaaring magkaroon ng matatag na pananampalatayang ito. Bagaman mahirap tiyakin kung ano ang nararamdaman ni John habang nakaupo siya sa bilangguan ng mga panahong yan, tiyak na tila nag-aalinlangan siya pero hindi. Buo ang kanyang loob na ano man ang mangyari sa kanya ay alam niya kung saan siya pupunta. Ngunit nagpadala si John ng mensahe kay Jesus sa pagsisikap na mahanap ang katotohanan. Bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay susubukin sa ating pananampalataya. Tayo ay manghihina sa ating pananampalataya minsan at tulad ni John, kakapit siya sa ating Panginoong Kristo. Hahanapin niya ang katotohanan at maninindigan sa ating pananampalataya hanggang sa wakas. Ang buhay ni John ay isang halimbawa sa atin ng kaseryosohan sa buhay sa pananampalataya kay Kristo. Nalapitan natin na dapat nating lapitan ang buhay Kristiyano at ang ating tawag sa ministeryo. Ano man ang mangyari sa atin. Nabuhay si John para ipakilala sa iba ang ating Panginoon Kristo. Nakatutok siya sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam din ni Juan ang kahalagahan ng pagsisisi sa mga kasalanan ng isang tao upang mamuhay ng banal at matuwid. At bilang isang lingkod ng Diyos, hindi rin siya natakot na magsalita ng katotohanan kahit na nangongulugan ito ng pagtawag sa mga taong tulad ni Herodes Antipas at mga Pariseo para sa kanilang makasalanang pag-uugali. Excuse me. Si Juan ay pinagkatiwalaan ng isang natatanging ministeryo ng Diyos. Gayunpaman tayo rin na kanyang mga lingkod ay tinawag na ibahagi ang katotohanan ng ating Panginoon Kristo sa iba. No? At matutularan natin ang halimbawa ni Juan ng tapat at masunuring pagtitiwala sa Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito at ipinapahayag natin ang kanyang katotohanan sa anumang sitwasyon sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa ating panahon ngayon. So mga kapatid,
Ipapakita ko na sa inyo ang mga larawan na aking kinuha noong March 23, 2018, 'no, at ito ay, magkaroon kayo ng idea, 'no, kung ano ang makikita ninyo dito sa NKRM. Ito mga kapatid at mga kaibigan, ito na yung, um, nakita ko at nakunan ng larawan nung ako ay, nagpunta dito sa NKRM, 'no, pagkatapos naming galing sa Jerusalem ay o sa Bethlehem ay nagpunta kami rito sa NKRM, ano. So, ito, habang kami naglalakad doon mula sa aming pinanggalingang, parking lot ng aming bus ay naglakad kami napakalayo ng, nilakaran namin, 'no. Paakyat sa bundok sa taas, 'no. At makikita ninyo yung landscape, pataas siya. So itong palibot na ito ay, tinatawag na Enkerem o bayan ng Enkerem, 'no. Isang bayan malapit sa Jerusalem, 'no. So 'yan ang makikita ninyo. Kapagka malinaw ang panahon, ang langit kasi pumupunta kami rito March, eh. So, panahon ng winter 'yan, eh, kaya medyo ang langit ay medyo may kadiliman ng konti, yung ulap niya. Pero 'pag summertime malinaw, makikita ninyo ang mga puno, 'no, yung landscape niya napakaganda, 'no, napakaganda ang landscape niya. So, excuse me, kaya kahit na medyo ano, ang langit ay hindi gaanong maliwanag, so kumukuha ako ng magandang view para kunan ng larawan ito. Ano, kung hindi ko nakunan ng larawan ito, wala na. Hindi ko na maalala yung lugar na iyan. So habang nakikita ko ang mga larawan na ito ay naalala ko yung mga time na nandun ako. No, kasama ko yung aking mga grupo na galing sa Amerika, dito sa Canada, no. So, um, maraming marami kaming kasama, 'no. Bagamat hindi na puno yung bus, pero marami din, 'no, kaming kasama dito sa tour na ito, 'no. So, dito na kami sa taas ng chapel na ginawa in commemoration of the place where Zechariah and Elizabeth and the birthplace of the John the Baptist, So ito yung loob ng chapel, o yung simbahan na dinedicate kay, John the Baptist, 'no. Ito kita niyo yung landscape niya, pababa naman ito, 'di ba? Nung kami nasa taas na kinunan ko, pababa, Ibig sabihin niya mataas na lugar itong pinuntahan namin, 'no. Mahirap yung kasamahan naming Jewish guide ay medyo may edad na kaya nahirapang maglakad, 'no. Wala siyang choice, eh, kasi siya ang tour guide namin kaya kailangan niyang samahan kami hanggang dun sa itaas. Pero nakita ko ang hirap niya, 'no, maglakad kasi, overweight siya kaya nahirapan siyang maglakad, 'no. Kaya wala siyang choice kung hindi maglakad talaga. Kasi paakyat, eh, kaya nakakahingal 'yan, 'no. Exercise na rin 'yan, eh. 'Yan, oh, lugar na 'yan, 'no, maganda 'yan, landscape niya, mataas na lugar. So 'yan ang tinatawag na Enkerem, 'di ba? 'Yan, kuha tayong mga selfie diyan. So 'yan mga kaibigan at mga kapatid, 'no, pinapakita ko sa inyo ang ilan sa mga, teka, sana nakuha ko 'to, na-capture ko ito. Pero, okey, tignan kukunin ko ulit, sa buti naalala ko. Kasi, mabuti't nakita ko siya kasi kung hindi baka hindi mapasama, hindi niyo makita yung larawan, eh. Sayang naman kung hindi niyo makikita, 'no, ayan. Alright, so, okey, ayaw ko mawala ito, eh, 'no. Ayan, sana makita. Sandali lang po mga kaibigan at mga kapatid, ano. Hindi ko makita. Saan na napunta yun? Sandali lang po mga kaibigan at mga kapatid, ano. Yun. Ah, okey siya, okey. Alright, so tuloy ko lang mga kaibigan at mga kapatid, ano. So ito na yung mga larawan na ipinakita ko sa inyo, um, habang kami ay papaakyat dun sa pupuntahan namin ay ito yung mga larawan na aking nakunan, 'no, 'yan. So, 'yan ang tinatawag na Enkerem, 'no, sa panahon natin ngayon. Wala pa rin namang pagbabago.
Ito yung video yung ginawa ko. Sana makuha natin yung, marinig natin yung, Good morning, yan, everybody. message. This is my basic of my tour here in Bethlehem. I'm in Bethlehem this morning now, in the place close to the home of Elizabeth and Zacharias, and the birthplace of John the Baptist. So Mary, the mother of Jesus, visited them here around somewhere here this is in Arabic name, in Karim or something. So, but the New Testament didn't mention about the name of the place where they live. So this is in Arabic name. So I'm here and greetings you in the name of the Lord in Jerusalem, in Karim, the hometown of John the Baptist. Bye now. Alright, mga kapatid, medyo narinig natin ang sana yung ating audio, no? Ito yung Shepherd Valley Tourist Village na yung the 10th residence, no? Ito yung sign. So ito na yung picture, closer look ng larawan na makikita natin sa palibot, So yung lugar papaakyat sa bandang dito kami dumaan paakyat doon sa taas, no? So ito yung pinakasimbahan ng church ni John the Baptist dito sa Enkerem. Nasa taas ng tuktok na ito ng bundok na eh. Nasa taas yan. Ito yung aso na kinunan ko din natutulog Yung ganyang klase ng aso meron sila dito sa Jerusalem Enkerem. Lalaki ang breed niya. Itong Enkerem stories, babasahin ko sa inyo Ito sabi dito, Enkerem, the village and its surroundings geographically basin have been continually occupied since ancient times. The village boasts a freshwater spring and a unique mixture of vernacular and monumental architecture. Built in traditional Arab village during okay, sandali lang po. Maliliit kasi ang letra hindi ko magano makita. Built in traditional Arab village building styles. Its narrow alleys, massive stone walls, and thick-walled houses have remained mostly intact hanggang sa panahon natin ngayon. The dramatic biblical landscape surrounds the village, complete with ancient terraces, olive presses, and other agricultural systems, are also well preserved and are home to an amazing diversity of flora and fauna. Enkerem is surrounded by ancient olive groves, some of which are 1,200 years old. Enkerem is considered the birthplace of John the Baptist and the site of St. Mary's Visitation. As such, it has become a major Christian pilgrimage site. The first churches, St. John Baharim and the Visitation, were built in 4th century Byzantine times, then rebuilt by the Crusaders in the 12th century. Today's churches and bell towers were constructed in the 19th century on the Crusader foundations. There are 7 active churches and monasteries of different denominations in the village today. In the basement of some of the village houses, ancient Jewish ritual baths, mikveh, from Second Temple times have been found. After the establishment of the State of Israel in 1948, new immigrants from North Africa, Yemen, and Turkey settled in the village. They would draw water from the spring or buy it from water sellers. Kerosene was used to heat their homes. Those were years of austerity, but the fertile land and surrounding orchards gave the villagers plenty of fruit and vegetables. During the 1920s, many famous artists came to paint Enkerem. Among them were Reuben Rubin, Israel's Paldi, Shiona Tagger, Anna Tico, and Nahum Gutman. Terry Kollek, the renowned mayor of Jerusalem, had
intended to turn the village into an artist center, but this dream was never fulfilled. Nevertheless, many painters, musicians, writers, and sculptors live and work in Ein Kerem today. The village of Ein Kerem and its surrounding cultural landscape are under consideration by UNESCO as the World Heritage Site. So yan mga kapatid, no? Ang information ng lugar na ito na Ein Kerem. Ayan. So tuloy natin yung mga larawang kinunang ko. At makita niyo yung mga bahay na nakatayo dito malapit sa House of Visitation dito sa Ein Kerem, you know? O Church of Visitation kung tawagin. No? Yan, ito yung mga itong lalaki ay nagbebenta ng mga ano, mga souvenir pictures, no, dito sa Ein Kerem. Ito yung mga kasamahan ko. Palagi akong nahuhuli, no, nasa likodan nila ako. Sinusundan ko lang sila. So yan ang ilan sa mga nakikita nating larawan. So ito yung original na group ko, no. Konti lang kami, yan lang kami. Ito yung aming Jewish guide, no, nasa unahan namin. May edad na rin siya, eh. Ito mga Americans ito, yan. Ito Canadian from Vancouver, you know, yan. Kakonti lang kami mga Canadians, eh, no? At ito naman lalaki ay nagwawalis ata ito kung di nagkakamali, no? Mini-maintain nila yung paligid na malinis kasi pinupuntahan ng mga tourist, you know? Ito, ang tawag dito ay Visitation Church, no? Itong lugar na pinuntahan namin. Holy place ang tawag na. Be respectful. Thank you, sabi nga. Kasi nga banal na lugar ito, eh. Ito yung namang lugar kung saan yung souvenir shop ng mga Roman Catholic kasi nagbebenta sila ito na ng mga rosary, eh, no? So hindi kami pumasok dito, eh, no? So siguro meron kaming mga ilang kasama na nagpunta rin sa loob. So taas, eh, oh. Walang tigil ang pag-akyat, eh, no? Talagang sarap, ang ganda ng pakiramdam, parang exercise na rin, eh. So yan 'to yung sign na nakita namin, Visitation Church ang tawag diyan, you know? So ito na yung kuha namin sa taas, no? O kita ninyo yung daan, no? Malalim, ano, mataas siya, no? Paakyat, eh. Para ka ring umakyat ng bundok, eh, kasi nga mataas, no? So, halos kadalasan lahat matataas na lugar, eh. Doon nila itinatayo yung mga monastery, mga church building, mga simbahan, you know? So, doon sa taas ng bundok mismo. Ito yung aming Jewish guide, ano? Mahawak siya sa hawakan, eh, kasi nga, nahirapan siya maglakad, may edad na, eh, no? So, tsaka napansin ko nga sa kanya habang ano, ayaw niya ng nagsasalita habang naglalakad, eh, hinihingal siya, eh, 'no? Kaya hindi ko siya tinatanong kapagka naglalakad siya, eh. Kasi ang mga Jewish kasi may mga personality 'yan na ano, na parang rude sila, eh, 'no? Gano'n sila magsalita, eh, 'no? Parang ang dating sa iyo parang pangit ano, parang pabastos ang sagot, eh. Gano'n gano'n sila kadalas kasi hindi natin kilala ang kanilang kultura kaya gano'n ang ating nare-receive sa kanila. So ito yung ano, gandang panorama, oh, panorama photo, 'no, malapad siya, 'yan. Ang ganda ang paligid ano, nakaka-relax pag kayo nagpupunta dito, 'no. Ang ganda ng panahon, napakatahimik, you know, marinig niyo ang mga huni ng ibon, walang gaanong mga tao sa daan, 'no, tahimik, you know. At ang sarap ng pakiramdam 'pag kayo ay nagpupunta sa mga ganitong lugar. Nakaka-relax 'no, nakaka-relax. At, pumunta ka lang sa isang lugar, manalangin ka, pasalamat ka sa Panginoon, you know? Talaga namang nakaka-bless kapagka ginawa niyo 'yan ano. Punta ka sa isang tahimik na lugar sa ilalim ng puno, ika'y manalangin doon, 'no? At, talaga namang nakakalakas ng pananampalataya ano, yang lugar na ito. Ito ang sign ng Visitation Church. Ito malalim siya, mataas. 'Yan. 'Yan yung mga ano, mga tourist din ito, eh, 'no? Mga kasabayan namin. Ito yung building, oh, medyo luma na. 'Yan yung mga plaque ng mga ano, ng mga wika sa Hebreo, you know, nakasulat sa Hebreo. 'Yan ang ano, 'yan ang church nito, ang building ng Visitation Church 'no, 'yan. Ito yung harapan na, nasa taas na kami, 'yan. So, nakikinig kami dito sa sinasabi ng aming Jewish guide at napaliwanag niya kung ano ang narito, kung ano ang bakit itinayo 'yan 'no.
kung kailan itinayo. At usually ang aking observation wala akong choice kundi ano, kasi ang gusto ko sana Christian tour guide, hindi yung kasi Hudyo siya, eh. Um, Medyo kapag ang Hudyo ay kakaiba sa mga Christian kasi usually ang mga Jewish guide, yung kung ano lang yung kanilang alam sa kanilang kasaysayan, yun lang ang sasabihin sa'yo, eh. Hindi katulad ng mga Christian tour guide ay kung ano sinasabi sa Bible, yun ang kanilang sasabihin. Kasi itong Jewish guide namin, madalang lang ko lang marinig sa kanya ang tungkol sa Bible kasi Jewish background, ang sinasabi sa amin, eh. So, medyo hindi wide pagdating sa explanation, 'no? Mas gusto ko ang Christian tour guide, 'no, kaysa sa Jewish tour guide, no? Marami kang matututunan sa Christian tour guide kasi nga alam nila ang Biblia, no? Itong mga Hudyo ay meron silang sariling, istorya, no, na medyo malayo sa kasaysayan ng mga Kristiyano, no? Meron silang sarili, eh. At kaya minsan hindi natin maabot, hindi natin maintindihan yung kanilang kasaysayan, 'no? Hindi tayo Hudyo, kaya hindi tayo nakaka-relate sa kanila, 'no? So 'yan ang loob ng simbahan. Ayan, hinawakan ko yung bato sa loob, 'no? So 'yan ang ayan, 'to na pala ang pinakahuli, 'no, ng ating larawan. So mga kapatid, 'no, diyan po tayo nagtatapos sa ating pong Lands of the Bible series sa NKRM, 'no, tamang-tama 1 oras tayong, nagtangkal ngayon. So, mga kapatid, 'no, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong 1 oras na pamamalagi sa akin at sa inyong pagsuporta na subaybayan ang Lands of the Bible at, pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Nawa huwag kayong magsawang sumunod at i-share ninyo ang ating palatuntunan na ito upang, magkaroon ng karagdagang kaalaman sa mga maraming mga tao. Mga kapatid, paalam, pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Sa muling pagkikita, 'no, sa susunod na linggo. At God bless you all and we'll see you again mga kapatid and bye for now. Have a great day everyone.